Kaya sila gigil na gigil sa pangyayari na mukhang bumabaliktad si Lenny. Takot masyado. Sa atin wala po tayong epekto ni... Ano sa inyo yun? Bakit kayo natataranta o nagagalit kung alimbawa may pagsasanib ng puwersa? Kung si BP Sara ay may balak po na maging presidente sa 2028, natural. Iikot yan. Natural. Puring-puri na po ni Laila de Lima, no? Dalawa po yung apektado nito eh. Yung pagdalaw, ang mas galit na galit po yung mga loyalists. Grabe po yung hindi ko maintindihan kung bakit sila galit na galit. Siguro umasa sila. Nagkwenta-kwenta yung mga yan eh, 'di ba? Yung hinati nila, halimbawa, yung unit team. Palagay na nila na tigkalahati si Sara Duterte at si Bongbong Marcos doon sa 32 million. So 16 million. Plus kung magiging makukuha nila yung boto ni Leni Robredo, ganyan magkwenta yung mga yan eh. Hindi nila alam lahat yun kay BP Sara mapupunta yung 32 million yun. Kaya sila gigil na gigil sa pangyayari na mukhang bumabaliktad si Lenny. Takot masyado. Sa atin wala po tayong epekto ni ano natin, no? Kung ano yung sinasabi nila. Netong mga batikan na katulad nito si Thea Tan tsaka si Pingping. Kanina hindi ko makita to eh. Basahin natin. Arrange na pala a few days ago, sabi ni Thea Tan. Bakit sinabi ni Barry G na notify lang si Lenny nung papunta na si Sara? Why the cover up? Galit ang DDS dati na may nakapasok ko noon ng mga kakamping sa Malacanang. They accuse Lam of being a daliwan and they attack Lenny endlessly for 6 years. Tapos ngayon may balak mag-join forces with kakampings. O bakit kayo nagagalit? Halimbawa, totoo. Hindi ko sinasabing totoo yan, ha? Natutuwa lang ako sa reaction ng mga BBM supporters, no? Ano sa inyo yun? Bakit kayo natataranta o nagagalit kung alimbawa may pagsasanib ng puwersa? Di ba? Kala ko ba administrasyon kayo? Bakit kayo kabadong-kabado? Ito naman si Pingping. Could Barry Gutierrez shed light on this? Is it true that this meeting was fixed days before? Why this hide and seek? Leni Robredo has to answer. Di ba mga Marcos loyalist kayo? Bakit kayo nakikialam sa mga dilawan at kakamping? Nakipag-deal na ba sa inyo yung mga dilawan at kakamping? Masisira ba yung ano nyo? Yan ba ipagmamalaki nyo na unity? Unity kayo sa susunod na eleksyon? Yan ang bago nyo kay unity. Wala kaming pakialam dyan sa mga dilawan at kakamping. Walang tulong kay BP Sara yan. Meron lang tulong, ang tulong lang yan, natotorta lalo yung utak ninyo. Torta na nga utak nyo kay BP Sara, hindi nyo na nga alam kung paano pa babagsakin. Natotorta pa utak nyo pag nagkikita, no? Talagang no, yung mga walang katiwa-tiwala sa sarili nila. Walang katiwa-tiwala sa leader nila. Simple lang naman po yung sagot diyan. Bakit pumunta si Sara Duterte? Peña Francia po. Peña Francia po ang pinuntahan niya ron. Yung ba naman? Politiko po yan eh. National leader po si BP Sara. No? Peña Francia, maraming tao. Panahon na yan. Ang pag kayo po leader, hindi po kayo kung kailan lang kayo tatakbo, tsaka lang kayo mag-o-organize ng yung mga leader sa bawat Yan po ang hindi natin alam. Matagal po yung pag-o-organize na yan. Pagkuha mo ng mga leader sa bawat lugar.
Kung si BP Sara ay may balak po na maging presidente sa 2028, natural, iikot yan. Natural, maghahanda yan ng mga leaders niya. Ganun po yun. Not necessarily na si Lenny ang pinuntahan niya ron. Mas importante sa kanya yung pinya-plansya. At saka given na mahilig talaga pa yung mga katulad natin na mga hindi religious, hindi natin mauunawaan yan. Pero sa mga religious po na mga deboto, gets na gets po nila kung bakit. Okay, punta po tayo rito kay Laila de Lima. Ito yung nahanap ko kanina. Sabi ni Akop, wag daw magtago si De La Rosa. Ito muna yung mga hindi natin na pasok sa topic kanina. There's no demolition job here. Only legitimate questions that need clear answers. Senator De La Rosa should be man enough to face the facts and take responsibility instead of hiding behind BP Sara's skirt. Former Mayor Mabilog's testimony is crucial. Our goal is to craft laws that will put an end to these crimes, not to play political games. Ang trabaho ng komite ay imbestigahan at gumawa ng batas para matigil ang krimen na ito. Wala kaming pakialam sa eleksyon ng 2028. Ang mahalaga ay ang hustisya para sa mga biktima. Iniimbitahan mo ba, Congressman Akop, si Bato na umaten dyan sa hearing nyo? Hindi po kayo patas. Yan po ang direkta naming masasabing mga tagapanood. Hindi po kayo patas sa inyong investigasyon. Alam nyo kung bakit? Kapwa nyo nga congressman eh. Pag pumanig lang kay BP Sara, tinatanggal nyo sa pwesto eh. Di ba? Si Marcoleta. Nakita nyo na pinapaboran ni Marcoleta, pinagtatanggol yung mga posisyon ni BP Sara. Anong ginawa nyo? Paano kayo magiging patas kung kapwa nyo congressman? Hindi nyo kayang makipagtalo kayo. Sasabihin nyo, patas kayo sa investigasyon nyo riyan. Congressman, may karapatan din siyang magtanong, may karapatan din siya para mawalan siya ng karapatang magtanong. Para mawalan siya ng karapatang magbigay ng mga congressional inquiry. Tinanggal ninyo sa pagiging miyembro ng committee ni Chua. Tapos sasabihin nyo na wala kayong pakialam sa eleksyon sa 2028. Magandang pakinggan yan. Pero yung action ninyo, iba. Wala pala kayong pakialam. Bakit nyo pinipigilan si Marcoleta? Una, pinipigilan nyo si Marcoleta na magtanong. Sinabi ni Marcoleta yan, di siya nakapagtanong sa budget. Ikalawa, pinipigilan nyo magtanong sa committee. Sa technical, no? Pinatanggal nyo siya bilang miyembro ng committee. Para hindi na siya makapagtanong. Hindi siya miyembro eh. Akalain nyo yun? Sa iba, sa Senado, nakikita namin yan, na hindi member ng committee, pwedeng magtanong basta nakiusap. Eto, gustong magtanong. Vice chairman ng committee, dating vice chairman. Sabi ni Chua, hindi na raw pwedeng magtanong kasi hindi na siya miyembro. Tapos sasabihin nyo, walang kinalaman yan. Imposible po, Congressman Akop. Okay. Ngayong araw o kahapon, nagdeklara na po yung Liberal Party na maglalahok po sila sa, alam nyo, national level kayo, no? National level po yung Liberal Party. Dinidefeat po nito, sa totoo lang po, dinidefeat ng pagtakbo ng national ng Liberal Party dito sa
Ano na nga tawag diyan? Party list. Dinidefeat nyo yung ano, yung purpose ng party list system. Ang party list system, no? Para po 'yan sa mga grupo, samahan, na hindi nila kayang manalo bilang congressman. Kung sila tatakbo, hindi sila mananalo sa congressional district dahil mga mayayaman lang nananalo diyan. Kaya po, katulad po nitong mga Makabayan Black, wala pong mananalong congressman diyan sa normal. Kaya po nag-party list. Ngayon, kayong Liberal Party, ang dami niyong congressman, no? Tumakbo sa Liberal. Ilan nang naipanalo ninyong presidente? Tapos tatakbo kayo bilang party list. May mali dito sa party list system natin. Mga bilyonaryo yung mga party list, congressman.